So dito naman po tayo sa mga hitches. Ano nga ba ang mga hitches? At ano nga ba ang kinaibahan ng hitches sa nuts? So noong nakaraan tayo ay nag-nut tying. So noong nakaraan ay tinuruan ko kayo tungkol sa nuts. Kung hindi mo pa napapanood ng video, maaari kang bumisita sa page na Ask Sir Erin at mag-scroll hanggang makita ang video na ito. Maaari ka rin pumunta sa comment section at i-click ang link na aking ilalagay dito. Ngayon naman ang ating pag-aaralan o ang aking ituturo sa inyo ay ang mga hitches. Bago mag-umpisa ang lahat, ang mga kinakailangan nating gagamitan para sa activity na ito ay isang pole or kahit anong poste or puno or sanga pwede. Basta pwede nyong pag-practicean at lubid, no? Dalawang lubid. Mas maganda kung magkaiba ang kapal pero pwede rin naman magkaparehas kung anong available na resources sa inyong lugar. Kung ang nuts ay nagsasama ng lubid sa lubid, ang hitches ay parang commitment. Ito ay para na magtali ng lubid o tali sa isang bagay, tulad ng poste, sunga o puno. So ano nga ba ang mga hitches na ito? Mag-umpisa tayo sa pinakauna. Clove hitch. Ang clove hitch ay isang uri ng attaching knot na kung saan ito ay ginagamit sa pang-una at panghuling tali sa lashings na tinatawag na starting knot at ending knot. Ito ay ginagamit upang mabilis itali sa puno, poste o anumang cylindrical object. So paano siya gawin? Ganito yon mga ka-scouts. Isang pole ang kailangan at isang lubid para magawa ang clove hitch. Iikot ang lubid sa paligid ng poste. Iikot ulit. Gawing parallel ang dalawang ikot. Ipasok ang dulo sa ilalim ng pangalawang ikot at higpitan. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. Recap natin, mas maayos, mas malinaw. Ito mas malaki rin lubid. Clove hitch. Ang technique dito, ganito na lang eh. Tapos gawa lang kayo ng cross. May cross na, 'di ba? Ikot nyo pa ng isa. Yan, pababa yan, pababa. Tapos lusot nyo na dito. Lusot nyo na doon sa butas na nagawa. Ayan, 'di ba may nagawang butas dito. Lusot nyo na. Yan. Clove hitch. So pumunta naman tayo sa pangalawa, which is timber hitch. Ito ay isang uri ng hauling knot or paghihila. Pwede rin tong attaching knot. Ginagamit ito para humila ng kahoy, timber or logs. Kaya nga timber hitch. Ito ay ginagamit nga para itali sa punong kahoy or troso na ating hihilahin. Ang knot na ito ay mas humihigpit kapag mas mabigat or binibigyan natin ng tension o pressure ang ating hinihila. At the same time, mas madali itong kalasin kapag nawala na ang tension. So paano nga ba siya gawin? Ganda yun mga ka-scouts. Isang poste o pole at isang lubid ang kailangan upang makagawa ng timber hitch. Ipaikot ang lubid sa poste. Ibalik ang dulo sa paligid ng sarili nitong tali. Iikot pataas mula sa ilalim at ipasok ulit pabalik sa ilalim. Iikot ang dulo sa sarili nitong tali ng 3 hanggang 4 na beses o spiral. Higpitan ng standing part. At ito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. So timber hitch tayo next. Ito sa likod. Tapos taas. Taas muna. Alam, isa na lang yan. Taas tayo. Taas isa. Tapos gagawa kayo ng bilog dyan. Ito bilog. Bilog na yan, bilog.
Tapos ipapasok nyo siya dito. Pasok nyo na siya dito. Tapos pasok nyo na siya dito. Yan. Gawa kayo ng 3 loop. Yan, 1, 2, then pangatlo. Tapos sigipan nyo na. Hawakan nyo tong pinakadulo. Tapos sabay higit. Yan. Timber hitch. Ganyan siya. Diba ang higpit? Tapos kapag binawasan natin yung tension, madali na siyang kalasin. So yan, natutunan nyo no, kung paano gumawa ng timber hitch. So papunta naman tayo sa pangatlo. Ang 2 half hitches. Isang half hitch lang, baka kumalas. Kaya dapat 2 half hitches. Sabi nga nila, better safe than sorry. So kung paano siya gawin, ganito yan mga ka-scouts. Isang pole at isang tali o lubid ulit ang kailangan para sa 2 half hitches. Ipaiikot ang lubid sa poste. Gumawa ng isang half hitch. Ipaikot ito mula sa ilalim pataas at ibalik ulit pailalim. Ulitin ang proseso para sa pangalawang half hitch. Siguraduhin na ang pangalawang hitch ay nakalagay sa labas ng una. At ito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. Two half hitches. Madali lang to. Sa likod ulit. Tapos bull nyo lang. Mula sa ilalim. Tapos pasok nyo. Tapos ulitin nyo lang ginawa nyo. Mula sa ilalim, pasok ulit. Yan. Yan. 2 half hitches. So para sa ating last na hitches, andito na ang taut line hitch. Ano ang taut line hitch? Siya ang nag-iisang nut na may remote control. So bakit ko nasabi? Siya ang nut na pwede mong luwagan at pwede mo ring sikipan. Pwede mong i-adjust, kumbaga. At hindi lang yon, pwede mo siyang gawin habang may load or habang may bit-bit ka. Pwede mo itong gamitin kapag ikaw ay magtatayo ng tent or shelter. So kung paano siya gawin, ganito yun mga ka-scouts. Para sa taut line hitch, kailangan natin ng isang poste at isang lubid. Ipaikot ang dulo ng lubid sa puno or poste. Ipasok ang dulo sa likod ng standing part at iikot ito ng 2 beses sa loob ng loop o tinatawag nating friction. Katapos makagawa ng 2 loop, iikot ulit ang dulo at gumawa pa ng 1 beses na ikot sa labas. Higpitan at ites ang adjustability. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. Ito yung the remote nating nut na adjust. So unang-una, ito hawakan nyo yung dulo. Bogag na yung dulo ng natin, himulmul na. Yan. Gawa lang kayo ng gawa lang kayo ng 2 loop. 2 bilog. Yan, 1. Then 2. Yan. Kita nyo ba yung 2 loop? Yan. 1, 2. Tapos, lagyan nyo siya dito sa ilalim. To. Yan, di ba may butas. Papasok nyo siya dyan. Pasok nyo. Yan. Tapos, higpitan nyo lang. Higpitan nyo lang yan. Yan. Ngayon, remote na siya. Diba? Pwede nyo siyang i-adjust. Pwede nyo adjust. Yan. Diba? At puwersay mo yan. Puwersay mo. Pagka medyo maliit lang yung dala nyo, liitan nyo lang. Puwersa.
Girth hitch. Yan. Bob. Sa ibabaw. Tapos sa likod ulit. Sa likod naman. Tapos itong uwang dito, pasok nyo na yan. Yan. Girth hitch. Girth hitch. Isa pa. Bob. Ilalim. Ibabaw. Tapos ilalim ulit. Yan. Tapos yung uwang dito, pasok nyo to. Yan. Girth hitch. Isa pa. Ito. Isa siya dito. Pasok. Paikot na dito. Tapos sa ilalim ulit. Over dito. Tapos itong butas dito, hilayin nyo na yan. Pasok nyo siya dyan. Then, higpitan. Roller hitch. So, isa pang bonus. Tracker's hitch. Ito medyo komplikado. So, kailangan nyo, wala matigas itong poste nyo. Sa akin kasi wala. Nakapatong lang. Dito gawa kayo ng bilog. Yan, ganyan. Ito. Tapos, ilusot nyo siya. Gawa kayo ng slip knot. Yan, parang slip knot na tayo. Tapos ito, papasok natin. Pasok natin siya. Iikot natin siyang pa ganito. Pasok natin. Dapat magmumukha siyang ganito. Sana kita. Yan, ganyan. Dapat magmumukha siyang ganyan. Tapos, taas nyo to. May mga na doon sa sakyan. Taas nyo, tapos pasok nyo dito sa loob. Tapos gawa kayo ng parang loop dyan. Bilog. Tapos, ito, yung line na to, ipapasok siya dito. Pasok nyo dito yung kamay nyo, hilayin nyo na lang. Tapos, sabay hilang puwersa. Ngayon, hindi ako makapuwersa. Wait lang. Kailangan siya out ng poste. Yeah. Yan, makapuwersa na ako. Ganito lang yung kinalabasan. Kasi medyo mahina yung puwersa. Yan. Basta ganito yung kakalabasan yan. May loop. Tapos para matanggal, hilahin nyo lang to. Tapos hila. Tanggal na. Tracker's hitch. So yun, Scouts. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil panibagong knowledge na naman ang inyong natutunan. Congratulations, Scouts, sa panibagong skill na natutunan nyo. At sana ay may natutunan talaga kayo. Tandaan natin mga Scouts na dapat ang ating mga natututunan sa Scouting ay ating isinasabuhay at sinasapuso. Upang sa gayon ay lagi natin itong matandaan at magawa natin sa mabuting paraan. At kapag ito ay nagawa natin, maaari pa tayong makatulong sa ating kapwa. Kaya Scouts, isang snappy salute sa inyong lahat sa pagpapatunay na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Scout Leader, Outfit Advisor, Sir Erin. Mabuhay, Scouts!